kaaya-ayang mga taong mahal natin. Sabi niya, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Tingnan niyo, because of that humility, because of that servant heart, sabi dito, binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Tingnan niyo yung mga baboy nagtatakbuhan. Yung mga demonyo nagtatakbuhan dun sa baboy, pumapasok sa baboy. Nang marinig at makita si Jesus, sabi niya, Jesus, anak ka ng Diyos, alam namin, anak ka ng Diyos. Buti pa yung demonyo, kilala si Jesus na anak ng Diyos. Yung tao dinideny na siya'y Diyos. Hello? Diba? Napaka-paradox. Ikaw na binigyan ng buhay, ng hininga, pinapagaling pag may sakit, pinapakain pagka nangangailangan ka ng pagkain. But the humankind denying that Jesus is Lord. Hello? Doon po sa aking quiet time sa Zechariah chapter 10, sabi niya, ang human, ano sabi niya? Ang human talaga, lagi siyang nakadepende sa mga matatanggap niyang pag-asa, sa mga pangkukulam. Andyan pa po ba kayo? Imbis na mag-share ng God's Word, imbis na i-claim ang God's Word, magpapaalbularyo. Imbis na pumunta sa Panginoon, tanungin ng Lord, ano po nangyayari sa health ko, Lord God? Pupunta sa mananawas. You're so unfair. Andyan pa po ba kayo? You're such a person na walang utang na loob. Sorry to sa word. Diba? Wala tayong utang na loob. Sabi niya dito sa 10, the Lord, I'm the one who sends storm clouds and showers of rain to make field produce. So when the crops, sabi niya, need rain, you should pray for me. Kailangan mo ng harvest, kailangan mo ng blessing, you should pray for me. Sabi ko, Lord, ang dami namin na pa-ospital. Ospital si Sayan, ospital Bianan ko. Hindi lang basta 5,000 eh. 20,000, 21,000, 28,000. Saan ka kukuha nun? Pero when the time comes, kailangan mo nang i-produce yung pera, you pray. Amen po ba? And God will provide. Sabi ng verse 2 ng Zechariah, human always believe in idols. Laging naniniwala sa mga idolo. Human always believe in fortune tellers, sa mga manghuhula. Magpapahula nga ako, sino ba nagnakaw ng relo ko? Sino ba kumuha ng cellphone ko? Magpapahula nga ako. Magpapahula nga ako kung nagbababae yung asawa ko. Sabi dito, human depend on the hope they receive from witchcraft and interpreters of dreams. Sino yung naalam mo na, ito alam niyang magpaliwanag ng mga panaginip. Diba? We are so unfair. Sabi ng verse to letter B, people have tried all of those. In this reason, now they are like sheep without a shepherd. Ang mga tao, dahil dun siya nakadepende sa manghuhula, sa mananawas, dun siya nakadepende sa mga mangkukulam. Kaya naman, sabi dito, mukha siyang tupa na walang pastol. Sabi po ng Psalms 23, ano sabi ng Psalms 23? The Lord is my shepherd. I shall not lack, I shall not want, sabi niya. Saan ka dinadala ng Lord? Sa mainam na batisan, sa malinis na tubig. Hindi papahimlay ka. Sa green pastures, pero ayaw mo pa din. Sabi niya dito, God is anger with leaders. Sabi niya, kapag ka ang mga leaders ng church, kapag ka ang mga nasa church, ang mga born again, hindi po nila nililid yung mga tao na mag-trust doon sa Panginoon ng kalangitan. Andyan pa po ba kayo? Alam mo yung ginagawa ng kaibigan mo, hindi tama. May sakit, nagpapaalbularyo, hindi mo siya i-advise or hindi mo siya ipag-pray or idalin mo sa church or introduce mo sa pastor para mapaliwanagan siya kung ano nangyayari. Pero ikaw, tinutolerate mo lang siya, tango ka lang ng tango sa kanya. You are accountable, church. Sabi niya dito, si Jesus Christ, ginawa niya yung part niya. Tayo ngayong umaga, ginagawa mo ba? It's already October. At ang panahon po, harvest time na po ngayon. Sabi ng Philippians 2 verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat. Sabi ng English, that at the name of Jesus, every knee should bow in the heaven and on the earth and under the earth. Yung nasa langit, yumuyukod kay Jesus. Yung nasa ilalim ng lupa, yumuyukod kay Jesus. And I'm concluding that the hell is under the earth. Ang mga demonyo, ang mga sila Satanas, doon dadalahin. Sa kaibuturan, sa kailaliman. Kung may ilalim pa ang dagat doon. Kasi nakalagay sa Bible eh. So yumuyukod sila sa pangalan ng Diyos. Pero ba't ang tao hindi mapasunod? Sabi ng 11, and every tongue acknowledge. Kaya pa yung nagsabi sa inyo, hindi si Jesus, hindi siya Diyos.
Sabi ng 11, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Hindi totoong tao lang siya when you said and say that Jesus is just a human, a special human. Sabi niya, you are an antichrist. Antikristo ka, hindi ka pro-Christ. Kasi sabi niya, every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ginawa ng Ama na ang kanyang anak ay maging kagaya niya, kawangis niya. Diyos din, may power. May power to forgive, may power to heal, may power to raise dead. Kaya kung makikita natin dito, ang daming tao, bakit? Hindi nila naintindihan. Kasi yung bibig ng Kristiyano nakatikom, ruwag, nahihiya, napipipilan, aayaw, sakana, namatay na, hindi pa rin siya nakakilala. Nung pong na-hospital ang biyanan ko, punta po ako doon, nung maghapon na yon, hapon hanggang gabi, paalis na ako. Sabi ko, tay, sige, babalik ako bukas. Alam niyo po, nasa way na ako, dyan sa may dito sa palayan ng Morong, bumalik ako. Sabi ko sa asawa ko, naka-tricycle sila ni Saya, mauna na kayo. Sabi ko, may dadaanan lang ako. Pero bumalik po ako sa ospital. Kasi sabi ng Lord, you did not pray for your father-in-law. Sabi niya, hindi mo pinag-pray ang tatay mo. Sabi niya, paano kung kunin ko na siya ngayon? Alam niyo, bumalikwas po ako ng balik. Kita niya lang, may motor ako. Bumalikwas po ako, bumili ako ng tinapay. Sabi ko, tay, binili kita ng tinapay. Palusot ko lang yun, pero yun talaga mayroon akong utang. Sabi ko, tay, mag-pray pala tayo. Sabi ko ganun. Pray ako. Nag-lead ako ng prayer of acceptance. Hindi ko alam kung gaano yung pag-unawa, pero bahala ng Diyos doon. Basta ang importante na gawa ko yung sinabi ng Lord. Amen po ba? Yung po yung importante. Hindi ko alam kung bakit napaka-big deal sa atin na napaka-komplikadong hindi natin ma-share ang Word of God. Hindi natin maipag-pray. Yung mga tao, yung may birthday, yung may celebration of anniversary, may binyag, why not pray for them? Diba? Okay lang yun. They laugh at you. Ako po ay nag-dedicate ng isang parlor na binuksan na doon sa may highway ng anak ng ating kapatiran. Hindi po believer yung kanyang joint business. Pero alam, nakikita ko siya, napapangiti siya. I don't care about your smile. Basta ako pinagpapray ko to kasi yun yung faith ng kako-business partner niya. At sineran po namin siya, yung mga anak nila may sakit that time. So wala pong dapat na ikahiya. Andyan po ba kayo? Sapagkat ang kakampi at kasama mo at ang sinishare mo, sabi ng God the Father is the Son of God and He is God. Andyan pa po ba kayo? Hello? Sabi niya dito, in every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Pero mismo tayo, nire-reject natin yung pagka-Diyos ng Diyos eh. Sabi niya dito sa Psalms 34 verse 3, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Sabi niya, the English word exalt comes from the Latin word exalter, which means to lift up. Sabi niya, itaas mo yung pangalan ng Diyos. Wala ka mang mataas na achievement, pero yung pinaka-importante, habang nabubuhay ka, na itaas mo yung pangalan ng Lord, na i-share mo. Sunday after Sunday, you tried your best to bring someone. You tried to bless a soul, to bring a soul dito po sa paanan ng Panginoon. Yan po yung pinakamagandang achievement na masasabi natin na itataas ko ang pangalan ng Diyos sa buhay ko. Sabi ni Brother Eddie Villanueva, basahin nga po natin. The most satisfying life we can ever have is to exist and live for God and God alone. Ang pinaka-satisfying, nakakapagkontento sa buhay ng isang Kristiyano, mag-exist ka na nabubuhay ka na para sa Diyos at para sa Diyos lamang. Amen po ba? Sino dito yung para sa Diyos lamang? Or yung 25% ay para kung saan? Sa umaga pong ito, nire-remind tayo ulit ng Lord. Sabi ng Ephesians 5:26, 27, 34 slides to, ang dami. Sabi niya, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita, ginawa niya ito upang ang iglesia, tayo po yun yung church, ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan ito. Walang dungis ni kulubot man, banal, at walang anumang kapintasan. Tayo po physically, tayo po ay limited. Tayo po ay nagka-chemical change. Diba? Yung ating mga balat, kumukulubot na.
nagsasag. Yung gravity, hinihila po yung ating mga muscles going down. Pero ang Diyos, sabi niya dito, ginagawa kanyang maganda, maiharap kang maganda, wala kang dungis, walang kulubot, banal. Kaya po sinasabi sa church, kung may bisyo ka, you need to decide to give, to submit those vices, kasi darating ang Lord, dapat worthy ka, karapat dapat kang iharap sa harapan ng Diyos na wala kang kulubot. Amen po ba? Look at the humankind. Nagpapa-stem cell sila para walang kulubot. Nagpapa-inject sila ng kung ano-ano to make themselves younger, fresher. Ganun po yung tao ngayon. Ang dami ng ginagawang mga surgery to make their faces beautiful and acceptable to the world. Pero tayo, kailangan acceptable tayo sa Panginoon. Amen po ba? Pero paano ka magiging acceptable kung correction pa lang, umaayaw ka na? Kung rebuke pa lang, ayaw mo na? Kung meron ng pinost na tinamaan ka, galit ka na kaagad. Piling mo ikaw yung pinapatamaan. Diba? Sa umagang ito, kailan ka gigising? Sabi niya, gumising ka. Sapagkat ang puot ng Diyos ay handa na pong ibuhos sa mga ayaw sumunod sa Kanya. Our distinctives as a glorious church. Sino talaga dito ang mga purong Jesus is Lord Church? Sino dito ang mga 80s? 80s ka ba, Ate Maida? Hindi. Ako, 90s ako nung dumating ako sa JIL eh. Na ako yung maten sa JIL Santa Mesa sa PUP doon sa bahay ng hipag ko sa kanyang nanay. Doon ako nakaten ng Bible study. Tapos ang first attend ko ng JIL ay sa PUP Santa Mesa. Doon sa quadrangle doon, ang daming taong naglulundagan na parang mga baliw na nagsasayawan. But one day, nakasama ako sa mga baliw na yon na nababaliw sa pag-awit sa Panginoon. Mabaliw ka na sa pagsamba sa Diyos, huwag ka lang mabaliw sa droga. Hello? Mabaliw ka na sa pagsamba sa Diyos, huwag ka lang mabaliw sa isang babae o sa isang lalaki. Huwag ka lang mabaliw sa kasusugal, sa mga electronic na sugal. Andyan pa po ba kayo? May distinctiveness ang isang JIL church. Kaya mapalad kayo, huwag kayong basang nakaupo lang dyan, basta ako'y nasimba lang dyan, wala na, no more, no less. Pag JIL ka, branded ka. Sabihin mo nga, branded ka. Our uniqueness is seen in every JIL church all over the earth. Sabi niya, whether big or small. Maliit o malaking church, ang JIL po ay tinitingnan. Sabi niya po, tinitingnan. Our distinctives as glorious church and God exalting church. Ano-ano po ito? Alam niyo, in-exam namin ito sa BESME. Ang dami, ang hirap. Sabi ko, grabe, ang dami. Ano ba yung distinctive na? Hindi ko yata na lahat. Number 1, tayo po ay mga worshiping church. Sabi niya po, worshiping church. We are a church that consistently takes part in experience of God's love and forgiveness and is unashamed. Hindi ka nahihiyang magtaas ng kamay mo to present our love to God. Kaya kanina yung kanta, nakakaiyak po. Hindi ba kayo naiiyak? Diba? Kung makakahanap ako ng paraan habang may hininga ako, I will say, I love you, Lord. I love you, Lord. Diba? Pag nakikita mo yung sarili mo na kulang ka, nakikita mo yung mga kapalpakan mo sa Diyos, sasabihin sa'yo ng Lord, anak, tari ka, i-comfort kita, yayakapin kita. Pero alam mo, palpa ka, pero masasabi pa rin na, Lord, ang sarap talagang sabihin that I love you. And then marirealize mo, the Lord loves you more than beyond, doon pa sa pwede mong isipin. Sabi niya, as a church, we seek to lead others to truly see, hear, and experience God's presence. Kaya po tayo nagla-life group. Kaya po kami bumibisita sa bahay nyo. We want you to stay in the Lord. We want you to stay strong in the Lord. We want you to grow in the Lord. Yung buhay pong ito, maiksi lang. Ako nga, birthday ko ngayon, I'm 48 years old. 2 years to go, and I'm 50, a golden girl. Diba? Ilang taon pa, kaya ko pa kayang humayo? Kaya ko pa bang mag-drive ng motorsiklo? Kaya ko pa bang umakyat sa mga bundok at dumaan sa mga liblib at mga sulok-sulok? Sabi niya dito, as long as you have breath, as long as you have the strength that the Lord had given you, gamitin mo siya. Minsan sabi ni Brother Marpel, ang sakit sa likod. May-prayer meeting siya. Sabi ko, let's pray for that back pain. Mag-pray natin. Yun naman yung lagi nating rewards. May panalangin at may Diyos na kakatugon sa ating mga pangailangan. Amen po ba? Kung anak ko, sabi ko din na ito nawala ng ubo. I think allergy sa amoy, sa mabaho, sa paligid, sa usok. Pero anong magagawa mo doon? Diba? You cannot, pwede bang awayin ang mga nasa paligid?
But I'm praying. Sabi ko, Lord, maging sensitive kami for the welfare and wealth of our fellow. Yung tayo minsan makita natin, ay, nakakaano pala ako, nakakasama pala itong ginagawa ko. Ang Kristiyano, ganon, sensitive tayo. Nakakasama pala to, nakaka-offend pala to. Diba? Hindi pala to nakakapagbigay ng good points. Sabi niya dito, can be confident in discovering, responding, and expressing their love to God. Worship is the reason we are created. Sabi na Isaiah 42, for His glory. Kung hindi ka sasamba sa Diyos, sabi ng Lord, I let the stone to talk and worship me. Bato ka ba? Sabi mo sa katabi mo, bato ka ba? Kaya ako minsan tumitingin ako sa inyo sa paligid pag nag-worship, tinitingnan ko po kayong lahat. Sino kaya dito yung nag-worship ng totoo sa puso niya? Sino kaya dito yung nandito lang para mag-perform? Sino kaya dito? Tumitingin ako, even sa mga workers, tinitingnan ko sino dito yung mga sincere talaga in their commitment, service, and their relationship to God. Tinitingnan ko po yun. Kasi ang gandang tingnan na ang tao, seryoso, wala siyang pakialam sa katabi niya. Hindi siya nababother kung sino yung nakatingin sa kanya, basta he's worshiping to his God. Worship is the lifestyle of the church. Sabi niya po, lifestyle. Ang pagpunta sa church ay lifestyle. Kaya sabi ni Sal, alis ka na naman, lifestyle. Sabi ko sa kanya, basta ka pupunta, Bulacan. Lagi na lang kayo may Bulacan, lifestyle. Amen po ba? Kung ikaw ay may bisyo ka, that's your lifestyle. But if you are a Christian, you have your lifestyle as a Christian. Amen po ba? So kung meron kang lifestyle na hindi pa Kristiyano, it's about time to desire and to decide. Lord, kailangan ko nang tanggalin tong mga lifestyle kung hindi nakakalugod sa'yo. Sabi niya, the most valuable thing the Psalms do for me is to express the same delight in God which made David dance. Sabi ni C.S. Lewis, si David sumasayaw, kinakahiya siya ni Milka. Sabi ni Milka, aba, kabuo mong hari, sasayaw-sayaw ka riyan. Parang salitang Adona, huy, Alba David, ano bang nangyayari sa'yo? Nagsasayaw-sayaw ka riyan sa gitna ng kalsada. Sabi ni David, I can do more than this just to praise my God. Palakpakan nga po natin ang Diyos, no? Can you do more than that? Na kapag ka nag-praise and worship Sunday, ngayon nag-bis ka pa na malansya ka pa, hindi mo mataas yung kamay mo sa Panginoon para kang dikulani sa kilikili o may anghit ba yung kilikili mo? Hello? Kapag nasa church ka, nag-gather tayo together, pino-pour out ng Lord ang Holy Spirit for us to be fill up, ma-fill up yung iyong puso na punong-puno ng emptiness, punong-puno ng kapaguran. Kapag nakita ng Diyos ang church ay sumasamba in unity and spirit and truth, doon na binababus niya at binababa niya ang kanyang banal na presensya. Kaya nga pag-uwi mo, satisfied ka di ba? Kaya nga pag-uwi mo, hindi mo ma-explain ang gaan ng pakiramdam mo. Pagpunta mo dito, ang dami mong dala-dala. Nakikita niyo po yung kwento, natandaan niyo, nung nalaglag yung axe na ginamit pamutol na mga puno, na mga punong sedro ba yun? Humagis pag gano'n niya, humagis siya, di ba sinusuksok lang po yun sa kahoy? Sabi nung nagpuputol, sabi niya kay Elisha, nawawala po yung axe ko, hiniram ko lang po yun sa kapitbahay. Sabi niya, nalaglag po doon, hindi na makukuha kasi ang bigat. Di ba po, ang bakal ay mas mabigat sa tubig, yung density po niya. So, yung tendency nun, lulubog sa ilalim, mahirap hanapin, lalo na sa ilalim at kung malalim po yung pinagpuntahan. Bakal po siya. So, anong ginawa ng lingkod ng Diyos? Anong ginawa niya? Sino nakakalam? Nagputol po siya ng kahoy. Amen po ba? Nagputol si Elisha ng kahoy, inagis niya doon sa tubig. Lumutang po ba yung axe? Hello, mukhang walang nagbasa. Walang nakabasa. Buti pa yung TikTok, nababasa talaga natin at napapanood at nabibigyan ng panahon. Diba? Si Elisha, naghagis siya ng kahoy, lumutang po yung axe. Nakuha po yung axe na hiniram at naisauli. Ano po ang ginamit? Ano po ang ginamit? Kahoy. Sabi ko, bakit kahoy, Lord? Anong science explanation, scientific explanation? Hindi pwedeng magkita ang bakal at kahoy kasi ang kahoy is lighter than the bakal. Diba? Ang kahoy ay lighter than the water. Kaya siya, napufloat yung density niya. Pero makikita mo ang revelation ng Lord. The kahoy is the cross of the Lord. Amen po ba? Kapag may bigat sa ating buhay, sa ang kaluluhod,
sa Panginoong Jesus na nagpakasakit sa cross of Calvary. He can able to float you over those heavy burdens. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Pwede kang itayo, buhatin, pagaanin ng Diyos. Dahil ikaw ay may kahoy, may cross. Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? Sabi dito, worship is not just confined to singing song. Ang pagsamba hindi lang pag-awit, hindi lang pag-praise, pag-lift ng kamay, bowing and kneeling down, etc. It is a matter of heart. Sabi niya po, it is a matter of my heart. The song goes, the heart of worship is the worship of the heart. Diba? Kaya nga sabi nung kanta, I'm sorry Lord for the wrong things that I've done. I'm coming back to the heart of worship. Sabi niya, when the music play. Pero yung music ba talaga yung nagmamatter o yung kumakanta ng music? Hello? Hindi ma-accept ng Lord yung kanta natin kapag puro tayo kasalanan. Amen po ba? Hindi makaakyat as a sweet aroma doon sa langit kasi puno tayo ng kabigatan, kasalanan, ng mga bisyong. Ewan ko ba kung bakit ayaw natin isurrender. Hindi naman nakakayaman, hindi rin nakakalusog. Come to think of it. Galing ako sa ospital yun, honey? Yung prominenteng ospital sa Maynila, UST. May hospital ng UST yan eh. Doon kami nang galing, isang engineer. Napakaraming pera, pero nakita ko siya puro aparato ang kanyang katawan. So, nakapagpasaya, nakapagpalusog ba yung kanyang bisyo? Hindi. His life will be end because of the bisyo. Nalungkot ang pamilya mo, iiwanan mo na, napaagap yung buhay because of the bisyo. Pero hindi yan ang gusto ng church because ang church natin is a healing church. Sabi niya po, healing church. Sabi niya, we are a church that testifies of the wholeness that God gives to the hurt, the sick, and the lost. Kaya sa JIL, maraming mga gumagaling. Yung may AIDS na pinag-pray ni Pastor Joey, naalala niyo yun? Yung pong may AIDS na gumaling, pinagaling ng Lord, walang cure ang AIDS. Amen po ba? Yung mga bulag na nakakakita, yung mga bingi. Madaming slides pa to, wag kang mag-oras kasi 34 slides. Teaching. Sabi niya, thousands of testimonies that we heard about how God healed people instantly, miraculously, gradually, and supernaturally. Sabi niya, since Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sabi niya sa Hebrews 13:8, He ought to exercise our authority over sickness. Na-exercise ba natin yan? Diseases, si Isaiah nilalagnat. Sabi ko, Lord, pagod na ako magpa-hospital, ayoko nang gumastos ng 21,000. Hinarap ko talaga sa Isaiah, hindi ka dito anak, mag-pray tayo, mag-worship tayo, mag-cast out tayo. Madaling araw po yung kami dalawang mag-ina dito sa mesa. Pag-pray ako ng pray, mamaya pagkatapos dighay na ng dighay yung anak ko. Mamaya yung kanyang halak na parang sinahabol yung hininga, naglabasan po yung kanyang plema. Sige anak, singap nito, pray, cast out, in Jesus' name, sa mga latay, sugat ni Jesus, magaling na ako. Exercise your faith, kasi the more na nakikita mo, na nag-worsen yung kanyang situation, the more kang sasabihin ni Satanas, walang effect, walang nangyayari sa prayer mo. You should battle in your prayer. Amen po ba? Sa umagang ito, ano yung mga pinagdadaanan nyo? Nasa sa iyo po yan. Use and exercise your faith and your authority because we are a healing church. Diba po? Ano yung mga nakahanay na nangyari dito, mga karamdaman na gumaling? Ang nanay ko, ina-diagnose sa may TB. Sila ng kapatid ko. Niluhod ko po yun sa Lord. After a while, na-i-x-ray ulit, negative. Ang kapatid ko, nadurugan tuhod, walang operation. Alam niyo po, kapapanganak ko lang ka-essay nun. Sabi ko, Lord, wala kaming 55,000 to buy that knee bakal, titanium bakal na tuhod. Pero alam niyo po, after, 3 consecutive check-ups, December 13, 2010, dineclare ng doktor, wala nang operasyong gagawin. Yung nadurog na mga buto ay buo na po siya. Walang saklay. Yung estudyante ko, nabali yung siko. Sabi ng doktor, papalda ng bakal. Sabi ko, bakal ulit. Sabi ko, buto na naman. After 1 week in x-ray, nagtugtong po yung bakal dahil sa faith and prayer. Andyan po ba kayo? Marami po. Si Isaiah nagka-amoeba, nagkaroon ng tuberculosis. Ano pa ba yung mga sakit ni Isaiah? Ang dami. Bronco, pneumonia, dengue. Lahat na. Binabalik pa ulit yung sa tiyan. Sabi ko, Lord, you are standing out. 100% you are my healer.
Amen po ba? Nasa katawang lupa ka, church. Hindi ka superhero, hindi ka si Iron Man. Amen po ba? Tinatablan tayo ng sakit. Pero anong maganda? We have a God who healeth thee. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. There is no hurt He cannot soothe, no suffering He cannot heal. No change He cannot break. Wala pong mga tanikala na hindi niya kayang wasakin, durugin para makalaya po tayo. Sabi niya, we are a soul winning church. Sabi mo sa katabi mo, nasaan ang sinol win mo? We are church whose hearts is to see each man with the eyes of eternity. Tayo po yung ginagamit ng Diyos para yung mga tao ay makakita ng buhay na walang hanggan. As a church, we witness for our Lord. Sabi niya, and teach others to witness for the Lord so that for eternity's sake. Souls are won, not just for the kingdom, but for the King of Kings. Soul winning and evangelism is the heart of the ministry. Hindi po palang music. Kaya kung nagde-desire tayong maglingkod, sa evangelism po tayo. Maging Pablo po tayo, maging Pedro po tayo. Tingnan niyo po si Pedro, iniwan ang kanyang bangka, siya po'y naglingkod. At hindi po siya nadehado. Pinagpala po si Pedro at nandun na po siya. Yung reward na hinihingi niya, nandun na, nakamtan niya na. Sabi dito, we cannot afford to just speak without challenging people to come to Jesus. Ang mga JIL na genuine, hindi ka mapapakali hanggang di mo sinishare si Jesus. Pagka umaattend ka ng birthday, funeral service, house blessing, child dedication, wedding, counseling, etc. O saan mang inuman ng mga kumpare at kumadre natin, pwede po ba natin silang ipag-pray? Oo naman. Kahit may nakahandang alak dyan, you can able to pray for them. And that is the very treasurable gift na pwede po nating ibigay doon sa mga nagse-celebrate. Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? Andyan pa po ba kayo? Sabi dito, merong isang layman na nag-visit sa isang city church during ng kanyang business trip. After ng service, kinongratulate niya yung minister sa kanyang service and sermon. But he said, sabi niya sa manufacturer, if you were my salesman, I discharge you. Sabi niya, you got my attention, nakuha mo attention ko, yung appearance, voice, manner na magturo ka, manalangin ka, magbasa ka ng logical, discourse, na-arouse mo yung interest ko, you warm my heart with a desire for what you preach. And then you stop without asking me to do something about it. So kung ikaw ay born again Christian, magpakilala ka, JL ako, doon ako nag-church. Nagsisimba kami ng Sunday, may prayer meeting kami ng Friday, and then ina-invite ka sa birthday niya o anumang okasyon ng buhay, nag-share ka lang, pero hindi mo siya pinatanggap, kulang yun. Dapat kung nag-share ka, patanggapin mo siya. Ang dami pong ganong mga church. Pupunta sa event, sa school, nanghinayang ako, isang klase namin, o doon sa covered court, nag-share, si pastor na nag-share, maya-maya umalis na, hindi na sila nagpatanggap. Sabi ko, sayang! Gumanon ako. Sayang! Napapasigaw ako kasi wala. Hindi niya tinuruan yung mga bata. Kailangan pala tanggapin mo si Jesus Christ. Amen po ba? Kailangan malagyan mo siya ng dotted line. Tut, 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 tut. Ito yung mga dadaanan mo. Ito yung matutunghayan mong mga linya kapag ikaw ay tumanggap na kay Kristo Jesus. Andyan pa po ba kayo? Hello? Sabi niya, His heart bleeds for the lost. Nagdurugo daw ang puso ng Lord para sa mga taong mapupunta sa hell. Number 4, praying church. Our church's backbone is prayer. Nasaan po kayo pag prayer meeting? As a church, we, along with others in the body of Christ, tayo lang ba yung tagapasa ng panalangin? Paki-pray po, paki-pray request po. Maten tayo ng prayer meeting. Sabi niya, along with others in the body of Christ, plot with the Lord in prayer for the battles that have yet to be fought, but are already won. Manalangin ka kasi na pagtatagumpayan yun at pinagtagumpayan na ng Diyos. Dahil meron tayong intercessor sa langit. Sabi niya, we value and uphold the power of prayer. Prayer is power. Sabi niya, early years of JL, na-intensify po yung mga prayer meetings, overnight prayer gathering, na-attract po ang lahat sa power ng Holy Spirit. Nag-result ng mga wonders, miracles, exploits, multiplication, and phenomenal growth. Si Brother Eddie noon, sumikat ang JL, ang buhay ni Brother Eddie, nakilala siya. Nung babarilin siya, mayroong barel na nakapulupot, naka-cover sa Good Morning Towel, doon sa TIP yata yun, o sa Orolyo. Papatayin si Brother Eddie, pero yung Good Morning Towel na yun, yung pinakang gunman na babaril sa kanya, nung kakalabitin niya na, hindi niya na makalabit, naninigas yung daliri niya. Na-born again po yung gunman na yun. Yung mga ina-assign na pumatay kay Brother Eddie na born again.
Yung mga NBI na mga nag-iimbestiga na born again. Kasi na-amaze sila. Hinagisa ng granada, buhay sila. Yung aso ng kapitbahay, patay. Andyan pa po ba kayo? Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos na buhay? Sabi niya, maraming rebellion, accusation, attacks, betrayal sa JL na naranasan. Nag-split po ang church ng JL. Pero alam niyo po ba, dahil on guard ang mga leader ng JL. Sabi ng Lord yun sa 1 Peter 5:8. Sabi niya, anong sabi ng Lord doon? Be on guard. The enemy, the devil, is roaring like a lion. Oo, umuungal nga lang siya, church. Totoo yun, di kanya masagpang. Pero sabi niya, he is seeking. Umuulit-ulit siya, naghanap siya ng masisila. At kapag nakita niyang Kristiyano ay bukas, hindi handa, at nakanganga, at hindi siya nag-aaral, hindi nag-grow, walang commitment sa ministry, he is ready to attack you. Andyan pa po ba kayo? Pag wala ka sa church, wala ka sa ministry, you are under attack. At ang masaklap dito, you don't know how to face that battle. Kasi wala kang growth. Wala kang paglago. You are not growing in the knowledge of Christ. So pagdating ng atake, itutumba ka ng Diablo, knock out ka. Saan ka ulit? Balik ka ulit sa zero. Pero kung nasa Panginoon ka, nag-grow ka, nag-aaral ka, nagko-commit ka sa ministry, naglilingkod ka, kahit anong sapang sipa, tadyak sa'yo, tatayo ka, titinding ka, magpapatuloy ka, makakarating ka doon sa final, sa finish line. Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Sabi sa panglima, visionary church. May vision po ba ang JL? Hello? Ang JL, saan po siya nagsimula? 15 mga lingkod ng Diyos na tinuruan ni Brother Eddie nung teacher pa lang po siya sa PUP. Nung professor po siya doon. Sabi niya dito, sa Proverbs 29:18, pag walang vision ng tao, ang church, kawawa po. Pag walang vision ng pastor, ang pastor natin may vision, binababa po sa lahat ng church. Ano yung vision? Sabi niya, merong Jesus is Lord Church worldwide. Nasaan na po ang JL ngayon? Nasa 75 or 76 countries na po all over the world. Sabi niya, nasa ng JL, meron tayong Jesus is Lord Church sa television, meron tayong Zoe, may TV, may CNI churches, may Gideon 300, may JIL Cornerstone sa Balintawak. Ipag-pray niyo, magbigay po tayo dito. Doon sa may Balintawak palengke, di ba, doon po murang bilihin. Meron pong itatayong JIL doon. Kaya kailangan ma-erase po yun. Mag-rise up po yung ating church doon. Sabi niya in Balintawak, Rapa Medical Center, Kingsway Transit, meron. ACB is a visionary leader. Nasaan ang ating mga leader? Siya po ay ano? Ano po si Brother Eddie? Representative saan? Sa Congress, di ba? Si Bac representative. Congressman po ang ating leader. Yung anak, senator po yung ating leader. Hindi po pipitsugin ang ating mga leader. Andyan pa po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pipitsugin. Umalis ka na dyan. Amen po ba? Hindi tayo cheap, teka-teka, mga tambay sa labas. Hindi po tayo ganun. May purpose po ang buhay natin. Amen po ba? Hindi natin dinidimin yung mga nasa labas. May calling ka sa Panginoon. Amen po ba? Bakit malalaman na tinatawag ka ng Diyos? May mga plano ka, hindi magtagumpay-tagumpay kasi hindi yun ang calling sa'yo ng Lord. May mga nagsasabing, dapat dito ka sa ministry nito pero hindi ka nakikinig. Tayo po'y tinatawag ng Diyos para maglingkod. Amen po ba? Hindi para magsayang ng oras. Andyan pa po ba kayo? Tayo po ay tinatawag sa isang mahalagang business ng Panginoon. Kaya po tayo ay magtumugon na at tumiplag. Sabi mo sa katabi mo, tumiplag ka na. Anong gusto nyo? Hintayin nyo ilagay na tayo sa ataol ng Lord? Wala ka nang magagawa nun. Sabi ng Anim Spirit-Filled Church. Ang church na to, maraming bumabalik at nabibless. Bakit? Spirit-filled church. Ito pong mga worker natin. Pinapagalitan ko po yan. Saan ang quiet time notebook nyo tatayo kayo? Nasaan ang devotion nyo? Pumunta kayo sa ibang church, pwedeng tumayo doon anytime. Basta gifted ka, skillful ka. You are welcome. Leader ka agad. Kaya ang mga pastors ng JIL, ang mga workers ng JIL, pag napunta sa ibang church, ina-absorb nila, tumatayo agad, pastor ka agad. Bakit? Trained. Discipled. Equipped. Pero masaklap yun pag umalis ka ng church kung saan ka tinawag ng Lord.
Sabi niya, as a church, we educate others to guide them in resolving for themselves that many ministry without the flight plan of the Spirit is a misdirected ministry that will never really hit God's mark. Sabi ni Pastora Ami kahapon, baka naglilingkod ka lang pero hindi mo kilala si Kristo. Baka nag-perform ka lang pero hindi talaga si Lord ang Lord ng buhay mo. Baka biglang mag-rapture, hindi ka pala kasama. Sabi niya, Spirit-led church is dynamic, alive. Kaya pag nagpa-praise and worship, nakita niyo yung mga negros, yung mga, Black American, naglulupasay sila sa sahig. Sabi ko, grabe, walang pakialam. Kaya grabe namang i-boost ng Lord yung anointing sa service nila. Fruitful. We are trying to always rely on the power of the Holy Spirit and manifestation of signs, wonders, and miracles. Kaya po kung makakaya ka pa, nagpa-pray ka sa Lord, gawin mo. Ibinuboost ng Lord ang spirit mo when you are connecting with God with your prayer devotions. Amen po ba? Bakit ka lungay-ngay? Kasasagot mo, hindi ka nagpe-pray. Nagpe-pray ka para kang grade 1 mag-pray. Ano yung prayer ng mga bata? Angel of God, my guardian angel. Sa angel pa nagdasal, patay tayo. Hindi pa doon sa right object of your faith. Kanino ina-address ang prayer? God the Father. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Hindi sa kapuni-kaninong saints. Si Pablo tao, si Maria tao. Basahin niyo ang Biblia sa Luke 1 verse 45 to 56. Nagsasabi si Maria, ang aking kaluluwa ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya nga sabi kong pwede lang bumaba si Maria pagkakaltukan tayo eh. Sorry for the word. Sabi niya, hindi ako Diyos. Ako'y ginamit lang ng Diyos. Nasisidla ng Diyos anak para ipanganak ang isang Mesiyas. Wala pong ibang Diyos. Pumunta kayo sa Bible. Wala po si Allah. Hala. Wala po si Buddha, Gautama. Hindi siya tama. Mali po yun. Andyan pa po ba kayo? Kailangan lang po nating i-research. Church, kailangan lang po natin buksan ang puso natin. Wala pong pampaswerte sa buhay. Meron pong sipag, may panalangin, at pag-iikapo. Hello? Magkano ng tithes mo ngayon? Magkano ng tithes nyo ngayon? Wala na akong pera. Napaiyak ako kay Lord kahapon kasi meron kaming nasa ospital. Pagbukas ko ng cellphone, may nagme-message sa akin. Pa-birthday sa'yo ni Lord. Naiyak ako. Hindi mananampalataya yun, ha? Gumagamit na siya na ngayon. Dati iniinsulto niya ako sa Lord na yun. Pero ngayon sabi niya, pa-birthday sa'yo ni Lord. Sabi ko, pinapaiyak mo naman ako. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, pinapaiyak mo ko. Hindi dun sa binigay niya sa akin eh. Naiyak ako dun sa word niya. Pa-birthday sa'yo ni Lord. Sabihin, ina-acknowledge niya na yung Diyos ko. Andyan pa po ba kayo? Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Hindi siya nagbigay. Wala po akong panggastos for the whole takbo nitong October. But I thank God, He is a God of provisions. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Hindi pa nabibigay sa'yo ng Lord yung pinaka-the best blessings na hinahantay mo. Amen po ba? Huwag kang masyadong atat. Hintayin mo yung Lord. Sabi niya, wait patiently unto God. Palakpakan nga po natin ang Lord. Sabi niya dito, patriotism is your conviction that this country is superior to all other countries because you were born in it. Kung ikaw ay JL, be proud. Use the gift. Si Senator Joel, ginamit niya yung gift niya. Kaya pala sa Harvard nag-aral. Kasi one day magiging senator ng Pilipinas. Sabi ni Winston Churchill said, to each there comes in his or her lifetime a special moment when they are tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing, unique to them, and fitted to their talent. What a tragedy! Talent mo, fitted sa'yo, ayaw mo pa rin gawin at tanggapin. Sabi niya, isang trahedya yung moment na yon that you find them unprepared or unqualified for that which could have been their finest hour. Isang trahedya kapag hindi mo tinanggap yung challenge ng Lord. Hindi mo in-accept yung calling ng Lord. Hindi mo pinagamit yung gift and talent. Sino man naa-amaze ang Lord sa talent mo eh. Naa-amaze siya kung paano mo binibigay ang buhay, ang oras, ang iyong mga dedikasyon sa Kanya. Yung pera mo galing sa Kanya. Hello? Sabi mo sa katabi mo, magkano pera mo sa bulsa? Galing kay Lord yan. Pangwalo, faith-filled church.
We are church that trusts in the revealed truths of God. Sinong pastor na nag-pray, umuulan, anniversary, tumitigil ang ulan? Si Brother Eddie. Kilala niyo si June Pulistico? Kaya siya na born again, umattend siya sa J anniversary, na-amaze siya nung nag-pray si Brother Eddie, huminto ang ulan. Kasi tayo ay faith-filled. Bumabagyo, nagpapa-anniversary si Brother Eddie. Sino nakasama sa Malolos? Taas ang kamay. Hindi kayo kasama. O, diba? Hindi nyo yung naranasan. Nawala kayo sa kasaysayan. Nandun kami kasama si Isaiah. May pa-ice cream pa si Senator. Sabi ni Isaiah, Ma, nanginginig na kami sa live. Ma, ice cream, ice cream. Sabi ko, anak, mag-ice cream ka pa rin? Pero wala kahit isa man ang nagkasakit. Signal number 3 na po yun. Wala kayo. Nasaan kayo? Naglalaboy. Nasaan kayo? Hindi kayo umattend kasi may pinili kayo. Tinan nyo, na-miss out nyo yun? Ako, nandun ako. Nakita ko lahat ng jail people talaga nagpaulan na. Yung payong winawagayway kahit may payong nababasa pa rin kasi gumaganon yung ulan. Hinahangin siya. Pero sabi ni Satan siguro, sige nga, Jesus. Tingnan nga natin, Brother Eddie, kung mga JIL ay pupunta pa rin sa anniversary kahit may signal number 3. Madami po ayun, nasa YouTube, tingnan nyo. Nandoon kami, sumasayaw sa Malolos. Nando kami sa sports center ng Malolos. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Itetest ka, ang totoong JIL, umulan umaraw, sasamba sa Panginoon. Amen po ba? All we need to do is simply, sabi niya, come with faith because the nail-pierced hands that will embrace us. Ano pa, bibilisan ko na, alas 10 na. Sabi niya, prophetic church. Sabi niya po, prophetic church. Tayo po ay church na merong mga prophesying. At sa pagpaprophesy na yan nangyayari, si Brother Eddie na i-prophesy. He is the prophet of the Philippines. Amen po ba? Siya ang ginagamit ng Lord sa Pilipinas. Sabi niya, the church is to trumpet the prophetic word, especially in our time. Isigaw mo, itunog mo, itrompeta mo. Malapit nang bumalik si Jesus Christ. At sa ating pong 39th anniversary, sabi niya, ano yung team natin? Know your God. Ngayon, ano nang calling sa atin? A call to revival. Kasi nanlalamig ang maraming tao. Kasi ang mga tao busy sa TikTok, busy sa FB, busy sa Instagram, busy sa mga gadgets, busy sa trabaho, busy sa lahat, sa barkada, sa eskwela. Tingnan niyo ang mga ginagawang trend ni Satan ngayon. Overwork ang mga estudyante. Overwork ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Over ang mga businessman. Kasi ninanakaw niya ng pagkakataon para darandanin tayo sa impyerno. Kaya sabi mo sa kakatabi mo, huwag kang over, ha? Number 10, Apostolic Church. We are church that has painstakingly identified the necessity of operating under the apostolic offices in order to glorify the Lord with true excellence. Sabi niya po, excellence. Kaya po sa JIL, hindi pwedeng nakashort ka pagtatayo ka. Hindi pwedeng bakat-bakat yung katawan mo. Kaya po pag may mga tumatayo, naaasar ako, sabi ko, bakit ang damit ay ganoon? Ganon sa church ng JIL. Tayo po ay apostolic church. Kung ano po yung gospel church, gospel dress, yun ang isusuot natin. Kung ano po yung mga dress code, sinusunod natin. Siyempre, kung sumusunod tayo doon, na-improve yung ating mga karakter. Amen po ba? Kaya binabago mo na lahat inside and out. Amen po ba? Sabi niya dito, the more than 50 countries all over the world planned by JL Church worldwide is a nonsense proof that we are called for this and mandated by God to win and bring all peoples to the kingdom of God. Prophets who came from different continents, mga propetang galing sa iba't ibang kontinente, ina-affirm and kino-confirm nila ang JIL ay nag-attribute sa ating pong panahon ngayon, sa mga churches, pastors, leaders, workers, volunteers, sa mga life groups, tayo po ay may great impact sa nation, sa world. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Ayan, sabi mo, mag-grow ka na. Pang-11, marapit na po, sabi niya, we are church that counts the cost and gives what costs us so much. Mahirap pong maging worker ng JL. Sabi ng kuya ko, ayokong maglingkod, lagi kang umiiyak eh. O, diba? Yun yung hashtag na siya akin. Sabi ko, sakaling ko kaya itong kapatid ko. Ayaw niyang mag-serve kasi nakikita niya yung pain ko. Kasi when you follow the Lord, costly talaga.
Hindi po siya yung ano lang. Hindi talaga siya performance eh. Unlike the other church. Nandun ka lang, tutugtog ka, magpapian. Tapos pagkatapos nun, pwede ka na mag-inom. Pwede ka na mag-bisyo. Pwede ka na makapagkita doon sa kalaguyo mo. Pwede. Pero sa jail, hindi ko papatayuin. Alam niyo yung mga dancers natin, yung mga sasali sa mga choir, chine-check pala nila ang Facebook. Kung 1,000 sila, may taga-check. Paki-check nga ang Facebook nito kung sino to. Kaya pag na-out ka, ibig sabihin hindi ka qualified. May nakita sila. Hindi ka isinumbong ng pastor. Hello? Ganon ang Lord natin. Kasi sabi niya, ikaw ay glorious church without blemish, without kulubot, without wrinkles. Kaya kung ikaw nag-aspire kang maging servant, mahirap talaga. Sabi na sa ako, hirap maging Kristiyano. Talagang hirap, kaya hindi nakatama sa pack ngayon eh. Kasi ang hirap, sabi ko sa kanya. Mapupunta ako sa hell, sabi ko sa kanya. Kaya kailangan magpakabait tayong lahat. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, magpakabait ka sa akin. Magpapakabait ako sa iyo para makapasok tayo sa langit. Amen po ba? Hindi mo madaling maging JL. Konting pagkakamali mo lang, pipistaan ka. Konting pagkakamali mo lang, sinasabi ko po sa inyo. Pero hindi ka may stumble doon, magpapatuloy ka kasi ang sasabihin mo sa sarili mo, I am forgiven and I am not perfect. Amen po ba? Magpapatuloy ka. At syempre, improve natin yung ating mga sarili. Andyan pa po ba kayo? Yung mga nagpapastor, marami po silang kinain na cost na mga talagang kapalit. Sina Pastor Joey, sina Brother Eddie. Maraming kapalit si Brother Eddie. Buhay niya, tinaya niya talaga para sa Panginoon, para sa ministeryo ng Lord. Andyan ka pa po ba? Kaya pag ina-assign ka, punta kayong Bulacan, pagastos, pamasahin, nagkanong tagpamasahin nyo, 400 kayo? O, may baon pang pagkain, may pa-t-shirt pa. Amen po ba? Kasi hindi tayo chippy-chippy church. Amen po ba? We are representing the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya wag kang kuripot, bayaran mo na in-order mo t-shirt. Magkano yun? 250. Sinong hindi bayad? Pakisingil. O, diba? Pasensya naman na. Kasi sa 40 na po yun. At magagamit nyo naman po yun. Express your love and compassion by sharing the gospel of God. God's love to every soul. Sabi niya po, to every soul. Pati dun sa kagalit mo, yes. Sa kapitbahay mo, yes. Lahat. Sa pinaka-very best enemy mo, yes. Sa pinaka-best enemy mo, yung husband mo, yes. Diba? Yung natutunan ko lang sa aking buhay, pag may asawa ka, hindi naman pwedeng hindi kayo magkagalit eh. Ang plastic mo, pag sinabi mo sa akin, hindi kayo nag-aaway. Kami nag-aaway kami madalas. Kasi ang pinag-aaway natin, yung tama at saka mali. Pero alam niyo po yung nakita ko, kasi kailangan sagutin ng Lord ang panalangin natin eh. Yung mali na yun, aalisin mo na siya. Tapos syempre magkakamali ulit para hindi siya umaapaw. Amen po ba? Hindi mo siya yung iniipon ko, punong-puno na ako, sasalupin ko na talaga to, kakalusin ko na. Diba? Pag nagsusuka tayo, yung pala yung nagiging problem, kaya nagiging hadlang. Mark 11, 23, 24 to 25, kung mahiningi ka sa panalangin mo ng palataya ka, natanggap mo na yun. Pero kung may taong nagkasala sa'yo, ano sabi ni God? Patawarin mo. Hindi ako bingi, hindi maiksi ang kamay ko, para hindi kita marinig, hindi kita maabot. Ngunit ang sala mo, ang siyang dahilan, bakit hindi kita marinig? Bakit hindi ko matugon ang iyong mga panalangin? Kanina, sa culmination, ano sabi? Sabi niya, stay in the Lord, di ba? Sabi niya, manatili ka sa akin, mananatili ako sa inyo, at anumang inyo sa panalangin ay sasagutin ko. Paano pag Sunday, nananatili, pagdating ng Monday, iba na agad. Iba na yung tinutungtungan, nandun na siya sa kaaway. 12, serving church. Ito na yung pinakamatindi, nasa huli. Kaya ayoko po itong ikat kahit na overtime na. Serving church, we are a church that agrees and follows the truth. The true disciples to the Lord compel servitude. Sabi niya po, servitude. Servitude na may magandang attitude. Diba? Sabi niya, as a church, we pattern our minds, our hearts, yung ating kalooban, and disciples others as well to reach as His hands and walk as His feet no matter to what class. Ano bang class? Nakarating ka sa squatter kasi gusto mo i-share ang gospel. Race, nakapunta ka sa isang mayayaman, matataas na mga tao, mga prominenteng tao, may mga posisyon sa lipunan.
Pinagpala ka ng Lord, biro mo kahit saan pwede ka niyang dalhin. Or creed, we belong. Volunteerism is one of JIL strength. Yan po ang isang JIL strength ng JIL. Mahilig mag-voluntary. Serving the Lord with all heart without expecting anything in return. Kaya po pag sinabing, pwede po bang mahiram ito? Sige, ito, tulong ko sa'yo. O ito, sige, bayaran mo na lang pag nagkapera ka. Huwag ka nang umasa, babayaran yun. Amen po ba? Huwag ka nang umasa, asahan mo na lang si Lord ang magbabayad sa'yo. Kaya nagkakagalit ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino hindi marunong magbayad ng utang. So, ipautang mo na lang yung kay Lord and you are investing, diba? Saan? Sa langit. Sabi niya dito, cheap crosses. May isang missionary sa Brazil, nag-visit siya sa market town. Sa isang religious holiday kasi yon. Nakakita siya ng sale sign, nakalagay sa store, cheap crosses for sale. Murang cross binibenta. We may look for cheap crosses. Makakahanap ka raw ng mga cheap na cross. No sacrifice. Anong klaseng cross ang dala mo ngayon? Walang sakripisyo. Kampante lang. Nasa comfort zone lang. Walang commitment. Darating ako hindi. Magkukumit ako dili. No cost. No pay. Nung hindi ako masasaktan. Gusto ko yung ministry mag-a-adjust. Si Lord ang mag-adjust sa akin. But there is no such thing. Sabi ni Jesus. Sabi niya, Jesus' disciples have to follow the way of the cross. Magaan po ba ang cross? Hindi. Si Sir Maida, magpapahiram ng sasakyan yan. Diba? Ang maintenance ng gulong magkano? Pero walang binigay ang GIL. Nandyan po ba kayo? Ganun po ang paglilingkod eh. Ang bahay ko, ito po, mula 14 years, since pala nung lumipat tayo dito. Bahay ko, tubig, kuryente, lahat po yun. Sa Lord, baso, plato, kutsara. Privacy! Wala namang privacy sa bahay namin. Lahat kita na po nila. Kaya po pag, Sister Angie, ang CR nila ay maliit yung bowl nila. Ang tiles nila, kulay green. Wala bang privacy? Andyan po ba kayo? Yung kahit gusto mo na matulog, magpahinga, andyan pa sila. Okay, dito lang tayo. Dahil binigay mo na yung buhay mo sa Lord. At masaya po ko doon. Ang anak ko, gusto niya araw-araw Sunday. Masimba na tayo, anak. Kakapagod lang natin. Kasi next week naman tayo magsimba. Masimba tayo. Iinom siya ng gamot for the sake na magsisimba. Anak, inom mo na to para gumaling ka. Nakatingin lang siya. Anak, magsisimba ka? Oo. Sige, inumin mo na. Iinumin niya. Ganon niya kamahal ang church. Hindi po siya kagaya nating regular na tao. But he loves the church so much. Kahit di po siya pinapansin, hindi siya ini-include, wala siyang hurt feelings. Basta gusto niya sa Sunday makita po kayong lahat. Kahit may ubo ka, yayakapin ka niya. Nandyan pa po ba kayo? Pero kapag may ginagawa ka, uupakan ka niya. Hello? Si Sam kahapon, inuntog niya, sabi ng mami niya, paano, nananagot ka sa akin kahapon, kaya inuntog ka ni Kuya Saya. Si Noemi noon, may nandiligaw, ayaw ng Lord kay Noemi, sasampal niya si Noemi. Sabi niya, pasorin niya ako sasampal ni Saya. Hindi ka na nagpapaligaw sa kani-kanino eh. Na hindi standard sa Lord. Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Sa umagang ito, pwede po ba tayong tumayo? Pasensya na po kayo, ang haba talaga nung teaching na binigay sa atin. Kailangan ko pong sumunod. At ituro po itong ating distinctive. Sabi mo sa katabi mo, may distinctive ka. JIL ka. Amen po ba? Nakahanay po tayo sa mga pinili ng Lord. Sino po yon? Si Brother Eddie, Senator Joel. Kaya ako hindi ako pwedeng magkalat kasi mabibigyan ko po ng kahiyan ng Lord at kayo. Kaya ako gagawa ng kahihiyan, kahihiyan naman po ako po yung nagtuturo sa inyo. Amen po ba? Kaya po kahit gigil na gigil ako minsan sa asawa ko, gusto kong manapak. Yan po ang nakakapagpapiit sa akin. Lord, nasa bahay ang church. Amen po ba? Ano ba yung pwede nating ihandog sa Lord ngayong umagang ito? Gusto ko lang iwanan itong napakagandang itong devotion ko ngayong umaga bago tayo umawit sa Lord. Sabi po ng 1 Peter 5, sabi niya sa 6, sabi niya po dito, praise God.
Sabi niya, be humble in the presence of God's mighty power. And He will honor you when the time comes. God cares for you. Minaiday ko po to kasi word ng Lord sa akin. God cares for you, sabi ng Lord. So turn all your worries, sabi niya, over to Him. Lahat tayo may pag-aalala. Amen po ba? Pagising lang ng umaga, nakaratsyada na nakapila ng mga alalahanin. Pero alam niyo ang sabi ng Lord dito, sa 1 Peter 5, sabi niya, pakinggan niyo pong mainam. Sabi niya, may kaaway ka. Resist the devil. Sabi niya po, resist the devil. Ang paalala ng Lord sa akin, Angie, resist the devil. Sabi niya, i-resist mo yung devil. Una, magpakambaba ka. Dahil ako ang nag-aalala, nag-aaruga sa'yo. Sabi niya, resist the devil and the devil will flee from you. Pag niresist mo ang kaaway, hindi mo siya welcome. Sabi niya, be on guard sa buhay mo ngayon. Sabi niya, stay awake because your enemy is always awake. Vigilant. Consistent to devour everyone. Kaya pag patulog-tulog ang Kristiyanong buhay natin, patay tayo. Sabi niya, si Satanas nakabantay lang kung kailan ka magiging mahina. Kung kailan ka pwedeng atakihin. If you are not in the ministry, tandaan niyo po, under attack ka, madali kang ego po. Sabi niya, what to do? What to do when the devil attack you? You must resist the devil, sabi ng verse 9 ng 1 Peter 5. You must stay strong in your faith. Sabi niya po, stay strong. You must be aware, sabi niya, that all Christians undergo such sufferings. Pag Christian ka, normal na naghihirap. Sinabi kanina yan sa culmination. But despite of these sufferings, God gave us the defense. Ano yung defense? Makinig po kayo, tingin po kayo dito. God gave and shows everyone undeserved kindness. Sabi niya po, kindness. Yung kabutihan ng Diyos, makakabalikwas ka. Nagdroga ka kahapon? Nagmariwana ka? Uminom ka ng Salmig Light? Anong ginawa mo? Nagyosi ka? Anong ginawa mo? Nang babae ka? Nang upit ka? Nandugas ka? Nang daya ka? Anong ginawa mo? Sabi niya dito, yung kindness ng Panginoon sa mga undeserved. Tayo po yung hindi karapat-dapat. Sabi mo, hindi ako karapat-dapat. Ito yung defense mo sa Lord, oh. God gave you undeserved kindness. Sabi niya, remember, He appointed and chose you. Kagaya ni Kristo, para daw makasali ka sa eternal glory. Hindi ka sa impyerno mapunta. Sabi ng verse 10, that's why He appointed Christ Jesus to choose you and to share His eternal glory. Pangatlo, sabi niya, remember the suffering is just temporary. Huwag kang magpapakamatay. Temporary lang yung paghihirap. God will make you complete. Sabi ng verse 10, letter B. Ito yung word sa akin ng Lord. You will suffer for a while. God will make you complete, steady, strong, and firm. Ganda ng word ng Lord, no? Sabi niya sa Zechariah 10:11, my people will go through an ocean of troubles, but will overcome the waves and dry up the deepest part of the Nile. Sabi niya, Assyrians' great pride will be put down. Sino po yung mga Assyrian sa buhay niyo na punong-puno ng pagmamataas? Sabi niya, and the power of Egypt will disappear. Sino po yung umaalipin sa inyo ngayon na nagpapahirap sa inyo? Anong Ehipsyo meron sa buhay mo? Sabi niya po dito, it will disappear. Sabi niyo nga, Lord, thank you. Sabi ng number 4, ito yung pinakamaganda, church. Remember, yesterday, today and forever, He is in control. Sabi po dyan, sa 1 Peter 5, God will be in control forever and ever. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Bilang mga lingkod ng Diyos, tayo daw po ay bride. Sabi niya, bride. Ikakasal ka sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, maglingkod ka sa hari, sa asawa mo. Dahil darating ang panahon, calm down ka lang. Sabi niya sa 46:10 ng awit, sabi niya, calm down and learn that I am God. All nation on earth will honor me. Sabi mo sa sarili mo, calm down. Calm down. Pumanatag ka lang. Huwag kang mangarag. Huwag kang magrattle. Mag-pray ka lang. Pag hindi mo makontrol, God is under control. Pwede mo ba nating palakpakan ng Diyos na laging may control ng buhay natin? Kung pinakamainam na palakpak, kung mamatay ka na dapat, pero buhay
this morning. Come on. Give that to your Creator who made you and give you their defense. Yung kanyang kindness. Yung kabutihan na hindi napamaliw. Yung kabutihan na hindi napapaliw, church. Kahit minsan paulit-ulit tayo sa pagkakamali at mga katigasan ng ulo. The Lord gave us His kindness, the undeserved kindness. Kurabashikarayan, narasikarayane. Kurabashikarayan, narasikarayane. Pwede po ba natin awitin sa Panginoon? Ano pa ba ang maihandog ko sa iyo, Lord? Sa umagang ito, sa buhay kong ito. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Awitin natin muli, O Diyos, sa iyong lahat ang pagsamba, luwalhati. Maging ang pinakamainam mong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, Yan na po ba yung pinakamainam niyo para sa Panginoon? hindi siya Your birthday this morning. Because God allows us na tayo ay tumindi, gumalaw at makahinga. So, bakit ito, church? Walang anumang biro o magdadalawang isip. Let us lift our hearts to God this morning. Ano pa ba ang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa iyo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan, at mga bagay na itinuwid ko yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay Wala anumang pwede kaming ihandog sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa iyo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan, at mga bagay na tinulit ko yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. If I find a way to thank you, Lord, to say I love you, can we sing that once more? Come on, church. Love you. Everything may change in the world. Lahat po ng binigyan ng hininga ng Lord na yung pong umagang But ito. I still love And we sing this prayer as long as as a prayer of our hearts. As long as I have breath, I find a way to say that I love you. Minsan po nating sabihin sa Lord na mahal po natin siya. Kailan po yung huling sinabihan po natin ng Diyos na, Lord, I love you.
and the world may pass away, but I still love you. Open your heart, church. The Lord is waiting for the outpouring of your Every heart. song we sing, Thank you, Jesus. every prayer we pray, we build you a throne made from the sound of praise. Jesus, we lift you on high. Praise To serve you, so Panginoon. Lord God, to sing a song sa apat na sulok ng church na ito. Okay, Lord, patunayan namin ang paglilingkod at pagmamahal namin. Lord, ay magkatuwang, magkasama, magkaagapay, Panginoon. brighter than all the stars of Our worship, Lord God, heaven. is for Our you. worship is for you alone. We build you this throne of Jesus. We lift you on our praises, so every eye can see your face, Come on, church. your power and grace. Thank you, Holy Spirit. Behold you Thank you, as Holy Spirit, for ministering upon your people. Lord God, brighter Lord God, than Jesus, I pray that you will minister the strong conviction of the Holy Spirit. Therefore, out upon every individual. Lord God, so bakit ito sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Your power and grace, behold you as you really are. Brighter than Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you strong of praise. Pwede ba natin ulitin yung unang verse? As long as I have breath, Come on, church. I'll find a way to say that I love you. Pinakamatabis kong pagsasabi sa Lord na may oong pagtugon sa Panginoon. Everything may Na change, tayo po ay mag-level up. and the world may Bilang mga alas na tayo po ay maglingkod. but I still love Yung hininga na meron ka ngayon na may times na As long nag-struggle as I ka. have breath, Na akala mo, kukunin ka na ng Panginoon, pero sinustain ka pa rin niya. I'll find Church, a surrender way to God. say To serve that Him. I love To serve Him. you. For the expansion of His kingdom. Everything may change and the world may pass away, but I still love you. Yes, Lord. Mawala man kung ating mga mahal sa buhay. We will still love the Every Lord. song we sing, Yes, Jesus. every Yes, prayer we Jesus. pray, every prayer we pray, we build you a throne made from the sound of praise.
Just a short personal prayer to our God. Magkaroon po tayo ng isang personal na panalangin sa Lord na yung pong umaga. Una, pasalamatan natin ang Lord because we're alive. Nakakahinga tayo ng malaya. Binibigyan tayo ng Diyos ng malayang oxygen. Marami pong mga tao ngayon naka-oxygen. Bumabayad ng mahal para po magkaroon ng normal na paghinga. So, umagang ito, the kind of throne of praise na pwede natin ibigay sa Kanya. Sabi nga nung awit, ano ba ba yung pwede mong ihandog sa Diyos? You can pray a sincere prayer sa umagang ito. Dedicating yourself to God. Bago ka lumabas, church, sa Joel Cardona, nakapag-settle ka sa Lord. Lord, salamat I belong to the special church that you have chosen, the JIL Church, na nililid ni Brother Eddie, ni Senator Joel. Panginoon, salamat na pinapaalalahanan mo kami, Lord God, to accept and receive and respond, Lord, sa inyo pong mga pagtawag sa calling, Panginoon. At ang buhay na ito hindi maging trahedya. Huwag magkaroon ng trahedya dahil sa pagtanggil namin, O Diyos, sa mga panawagan. Huwag pong mahuli, Panginoong Diyos, sa buhay namin. Na ikaw ay mapaglingkuran namin. Lord, sa paglilingkod na nais mo at hindi doon sa paraang komportable kami. Lord, let us, Lord God, trust you. Sabi mo, Lord God, let us learn that you are God. Let us learn to be still and know that you are our God. And let us, Lord God, remember the things that we are suffering are all temporaries. At samantala lang, pero time will come na kaming lahat, O Diyos, ay kasama, Panginoon, na ihahayag mo sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, sa eternal na buhay. Kung mayroon pong kabigatan sa umagang ito, na humahadlang para kami ay maglingkod, sumunod sa isang Diyos na mabuti sa amin, na nagbibigay ng kabutihan, though we don't deserve it, O God. Thank you for this morning, for loving us. Help us to love you faithfully, Lord. Help us to praise you. Help us to honor you. Help us to fulfill yung mga promises and covenant po namin. Help us to do your will. Help us, Lord God, to glorify your name sa aming kabuuan ng aming buhay at pagkatao. Lord Jesus, ang araw na ito, naghahandog po kami ng puso, ng buhay, Lord, ng aming mga pag-oo sa iyo. Lord, makita kami sa ministeryo because Satan is just watching and guarding, Lord God, and looking upon us. Kung kailan kami, Lord God, pwedeng maatake, na hindi na kami pwedeng tumayo, Panginoon. Kung kami, O Diyos, ay tinatawag mo na maglingkod sa ministeryo nito, Lord, alisin mo yung takot, alisin mo na sa amin, at matuto kami, Lord God, na tumingin sa harapan, sa future. Lord, kalimutan na namin ang nakaraan. Sabi mo, Lord, you are doing new things. Hallelujah. Dapat naming maunawa at malaman that you are doing new things. Yung mga nakaraan na pain, disappointments, frustrations, expectation, na hindi nangyari. Kaya ka hindi naglilingkod sa church kasi nasaktan ka, na-offend ka, nasugatan ka. It's about time to forget all things, all those old things. And to face, ano nga ba yung sinasabi ng Lord sa iyo ngayon? Ano nga ba yung mga revelation sa iyo ng Lord? Ano nga ba yung dealing sa iyo ng Panginoon? Don't waste your time, church. Don't waste your strength, your youthfulness. That this is the time to serve your God. Your God that redeems you. Your God that freed you from the bondages of the enemy. Lord, bless mo ang lahat ng mga nakatingkod mo sa umagang ito. Nawa ang mga ginagawa nilang panalangin ay totoo sa kanilang mga puso. At dinirinig mo ito, Panginoon.
I-acknowledge mo po, Panginoon, sapagkat sabi mo, kapag nanatili kami sa iyo, Lord God, ano bang hingin namin sa panalangin, ay tatagpuin mo, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa. Salamat sa pagmamahal, salamat sa pagbubuklod mo sa amin. This is not a perfect church, Lord, but we are trying our best, Lord, na umapak, tumungtong dun sa pamantayan mo. And I pray, huwag kaming maging kagaya ni Charles Darwin, na meron siyang chronic disease ng pagpuna sa mga mali. Panginoon, gamitin namin ang pagpuna in a positive way. At kung kami pinupuna, magpasalamat kami because this is, Lord God, a part of your polishing, Lord God, upang kami ay maiharap na isang church na walang kulubot, walang mga, Lord God, dumi, Panginoon. Maiharap kami sa harapan mo ni Brother Eddie, ng Panginoong Jesus, na maganda, may kagandahan, may katwiran, may kabanalan. Kung meron po mga holiness sa buhay na, forgive us, Father. Kami nagmumura pa, kami nagagalit, kami nagtatanim ng sama ng loob, nagtatampo, nagsiselos. Panginoon, hindi ito galing sa iyo. Kung kami ay mapagmataas, may pride, Lord, ito yung nakalilimita kung bakit hindi ka malayong makakilos, hindi ka malayong makatugon sa aming mga panalangin. Lord, help us to renounce, Lord God, to forget. In Jesus' name, salimot ang lahat ng ito, to surrender everything. Lord, upang kami hindi maantala ang rapture of the church. Huwag kaming maging dahilan ng katagalan ng pagbabalik mo, Jesus. Upang lahat ay mangaligtas, upang marami ang mangaligtas. Huwag kaming maging stumbling block ng church, ng family, ng neighbor, ng friends, ng ka-office mate. In the name of Jesus, ng mga classmates, schoolmates, friends. Lord, help us, Lord God, to change our ways sa inyong kaparaanan. Help us to humble ourselves. Sapagkat kapag kami nagpakumbaba, Lord, kami po, O Diyos, ay itataas mo sa tamang panahon. Maraming salamat, Lord. Dumaraan man kami sa pagsubok, ngunit, Lord, kaya mong patuyuin ang pinakamalalim na parte ng karagatan. At ang lahat ng Assyrian, mga nagmamataas at tumatapak sa amin, Lord, will put down, sabi mo sa Zechariah 10, Panginoon. And those Egyptians na nagpapahirap sa buhay natin, Lord God, ito po, O Diyos, ay magdi-disappear. We're declaring right now, in Jesus' name, your promises of yours, na preach ang salita mong ito, sapagkat ito ang mga pangako mong nais mong panghawakan namin. Lord, those Assyrians, those prideful people and pride situation sa buhay namin, even kung may pride kami, Lord God, mawasak, maputol, madurog ito. And let us recognize you, Jesus, as our Lord and Savior. That every knee and every tongue will confess that you are our God. That we should know how to bow down to you and to bow down in any situation, to pray, to kneel down. Because Lord, everything will be in control. At ikaw ang Diyos na magbibigay ng katagumpayan. Kung may karamdaman, Lord, we are declaring healing right now. We are declaring that sickness, diseases, allergies, infections, well, Lord God, ay maaalis, madudurog, mawawasak. Lord God, in Jesus' name, come on, church, use and exercise your faith, your authority. Ang sakit mo ngayon na pinapakalat ng kaaway ay virus. Virus, mga respiratory sickness and diseases, mga allergies, come on. Nire-renounce namin, Lord, ng mga allergies. Mga sipon, mga ubo, lagnat, trangkaso, ito po yung pinapalaganap ng devil sa mga hospitals, Lord, right now, mga respiratory diseases. Lord, we renounce asthma. We renounce asthma in Jesus' name. Marami ka nang pinagaling sa asthma. Marami ka nang pinagaling sa TB, sa tuberculosis. Marami ka nang pinagaling, Lord God, Jesus, Lord, na may sakit sa emphysema. In Jesus' mighty name, we're declaring right now, pneumonia, pneumonia, we rebuke it right now in Jesus' name. Hallelujah. For this church is a healing church. This church is a healing church. This church is a healing church. And we can obey, Lord God, the healing that comes from the cross. The cross of Calvary. The stripes of Jesus na nagkakos ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Right now, we're declaring healing. Ruba, Kasha, Rada, Sala, Yada, Hasta. Sa pangalan ni Jesus, mga Lord, alta presyon, mga
Lord God, matataas na blood sugar, we're declaring healing. Lagnat, trangkaso, UTI, we rebuke you in the name of Jesus. Hura bashi karayante. Hura bashi karayante. Mga muscle pain, joint pains, in Jesus' name, arthritis. Yes, in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Thank you sa wisdom. Wisdom to care for the health. Wisdom, Lord God, to intake the right food. Wisdom, Lord God, Jesus, to discipline ourselves. Lararara Shande. Lord God, ang pag-aawi, pagpupuri, pananalangin. Nagpa-flow ang kagalingan pag kami nananalangin in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord, for the healing touch. Thank you for the comfort. Thank you, Lord God, sa comfort sa mga nabibigatan sa umaga ngayon. Thank you for the strength. Thank you for recharging every soul and spirit. Thank you, Jesus, for comforting yung mga naghahanap ng comfort and counsel. In the name of Jesus, yakapin mo ang bawat isa. Palakasin, patatagin mo ang aming pananampalataya. Sabi mo, Lord, sa 1 Peter 5, kapag kami, O Diyos, Lord God, ay laging naging mapagbantay, laging nananatili sa'yo. You will make us complete though there are sufferings. You will make us, Lord God, stay stronger in our faith in Jesus' name. Dinideklara ko ito, hindi lang ito pangako mo sa akin dahil kaarawan ko kundi Lord. Ito ang nais mong sabihin sa aming lahat. Lord, to be on guard, to stay in you, Lord God. In Jesus' name, to be on guard. Ang suot namin, Lord God, ng mga baluti ng Lord pagiging matuwid. Baluti ng pangangaral ng salita ng Diyos. Baluti ng pananampalataya. Baluti na sinisin. Lord, binawasiwas namin ang iyong salita ginagamit sa pang-araw-araw. In the name of Jesus Christ. At sinusuot ang helmet ng kaligtasan. Sa umagang ito, Diyos, tulungan mo kami, Lord God. I-claim ko yung completeness. That we will stay strong, Panginoon, firm. Lord, immovable in Jesus' name. Salamat po ng marami. We declare your covering, your mighty protection sa bawat isa. Declare, church, the blood of Jesus. The blood of Jesus is upon me. The blood of Jesus is upon my family. The blood of Jesus is upon our town. The blood of Jesus is over the Philippines. The blood of Jesus over this coming election. In the name of Jesus. Come on. Open your mouth, church. Battle in prayer. Come on, pray in the Spirit. Come on. Pray. Right now, pray. 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 Lord, we are renouncing those demonic spirits in our homes right now in Jesus' name. In our homes right now in Jesus' name. Yung mga spirit na kalungkutan at mga kasinungalingayan na sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Get out right now. Come on, church. Get out in Jesus' name. Even yung pagiging Lord, worldly, fleshy, we renounce it in Jesus' name. Let the holiness of God come upon us right now. Come upon us. We invite you love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, and even self-control. Sa pangalan ni Jesus. Claim it, church. Claim it. Claim it and begin to thank the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Glory, honor, praises, thanksgiving, adoration to God. Lord, thank you, Holy Spirit. Napakasayada. Narabashalikalayada. Napakarakilamasayada. In Jesus' name we pray ang lahat ay magsabi na